Podcast Episode 2. Kailangan mo ba ng clipper? Kailangan mo ng clipper? May ganun ka? Madali lang bumili nun sa TikTok, bibilang kita. Hindi, okay na ako din sa palakpak para Alam mo yung, signature. alam mo kung ano yung maganda kapag may clipper ka. ano. Madali mag-edit. Kasi yung tunog eh. Hindi, Tsaka hindi yung lang yun, yung sequence. visual. Kapag hinanap mo yung kailangan mo, Yung mismo clip. oo, may kita mo May agad. pwedeng yun. may Yun yung- label dahil sa whiteboard marker. Oo, yun yung difference ng may, kasi dati nagpa-podcast si Sir Eric. Anong tawag dun sa ano niya? Art Studio. Art Show Studio. Tama ba? Nakalimutan ko na yung pangalan ng podcast niya. Pero, may ganun siya para alam na kung anong episode. Lalo na kapag nag-video kami ng sunod-sunod sa isang araw, 4 na episode. Para hindi nakakalito. Kita nila kung anong clip. Kasi umpisa Oo. pa lang yun yung frame, unang Oo. frame na makikita eh. Tingin ko, ngayong nagpa-podcast pa lang isa-isa ako. pa lang. Kasi isang clip lang naman to eh. Oo. Pero tingin ko maganda yan kapag short film na ulit yung gagawin ko. May patingin nga ng camera mo kung ano yung tsura. Ha? Anong camera ko? May May access ba yan dito? Kita yan yun dito? Hindi, may webcam yan. Ito, may webcam ka. Pa-open ng webcam mo, ang ibig ko sabihin. Saan yung camera? Hindi ko kasi ginagamit eh. Type mo lang. Sa apps. Camera. May download ko ba? Wala kang camera. Cam photo. Sige, kunin natin. Pero ito, wala to. Meron yan, gumagana yan, pero hindi ko alam yung app para sa kanya. Webcam. Try mo na ba yun? Webcam. Nagwe-webcam ako dito lagi, pero sa loob ng Zoom. Talaga, i-install pa pala yun. Hindi ko alam. O sige, tawagan na lang Pero, kita sa cellphone ngayon. Maganda din yung... Tawagan kita sa cellphone ngayon. Maganda rin yung camera niyan eh. Ayan, sagutin mo dyan. Hindi, ayan, nakita ko na eh. Ayan, kita ko na pala ito. Kasi may magiging angulo. Kita ba tong painting na to doon sa ano? Hindi, no? Wala na siya sa... Wala na yan, yan lang, yan lang, ito lang. Gusto mo may pangalawa kang POV Ha? na video? Hindi, okay na yan. Alam mo bakit? Bakit? Start na ng podcast yung kanina na yun eh. Ay, talaga? Oo, So, ito yun na ito sa na yung tayo? conversation na yun. Pangit Ito na yung simula ng conversation natin. Eh wala, in-open din yung topic ng ano eh. na. Maganda nga, pero at least nabigyan mo ko ng idea dun sa clipper. Mm-mm. Kasi magagamit kayo sa mga short film, sa mga talagang Diba kasi, kapag sunod-sunod na episode, yun yung naging advantage nung may ganun. Si Sir Eric. una pa lang, hindi ko na kailangan lagyan ng title kasi kita ko na sa Kita mo first na agad, frame. oo. Sa editing talaga yun. Kamusta ka naman? Ah, maganda. Biglang transition eh. No? Maganda. Maganda pa din, kahit dati Maganda pa naman. din. Oo, consistent naman yung part na yun. Maganda talaga. Si ate nga pala, ate ko, si Ann Canceran. At siya ang tao sa likod ng artwork na ito. At ang artwork na i-flash ko dito sa edit ng Reels. Pero So, ito. kung papanoorin niyo itong full video na to, mukha lang kaming mga nagaganyan na wala pang edit. Lagyan mo! Lagyan mo na agad. O, sige, ito. Lagyan mo. Yan yung mga artwork ni ate. Kasi kita ng mga pictures ng mga paintings ko. Yan yung mga sinend niya sa akin. Yan yung sample. Pero, siya, i-edit ko pa kasi ito ng by Reels. So, doon ko talaga may emphasize. And, yun, yung pinaka form of art ni ate, mula dati pa actually, kahit nung bata pa ako naaalala ko, talagang marami siya laging mga materials na pang painting, pang drawing. Tapos, naalala ko yung kwarto mo dati. Meron siyang, pagpasok mo sa pintuan, meron siyang isang ganyan lang kalaki na na space. May bookshelf doon, may desk, tapos may bookshelf sa taas. Naalala mo yun? May mga encyclopedia. Tapos parang siguro, hindi ko alam kasi bata pa ako noon, pero na-imagine ko ngayon na malamang doon ka nag-practice, doon ka nagsimula, doon na nourish or na enhance yung skills mo sa kwarto na yun, doon sa spot na yun. On the contrary, hindi. Bakit? Kasi, nag-painting doon? never ako nag-painting, never ako nag-drawing as a child. Kasi, ang lagi sinasabi ni Mami, hindi ka naman marunong mag-drawing. Hindi ka marunong mag-drawing, ang magaling mag-drawing si Papa. Si Papa, yung lolo natin. Yung lolo natin, daddy ni Mami. Siya talaga yung kapag may project, may assignment. Siya Sa kanya ako din, sa kanya ako sa papadrawing. kanya talaga, siya talaga yung gumagawa. Ayan, siya talaga yung nag-drawing. Pero, ayun nga, di ba, parang isa sa mga options ko nung college gusto ko i-take, mass comm, tsaka architecture. Yun ang talagang choice mo na gusto Na mo. gusto ko.
wala sa radar ko yung education. Si mami yung nagsabi na hindi ito iti-take mo ng college. So, yun ang tinake ko. So, never... Dahil siya yung magbabayad ng tuition. Oo. Siya yung Actually, si masusunod. daddy. Si daddy. Si daddy Pero magbabayad siya ng tuition. Siya yung masusunod talaga. Oo. At the same time, wala akong choice nun eh. Kasi parang kung anong gusto niya, yun talaga yung ano eh. Parang ano tayo nun eh. Martial law tayo nun eh. Diba? Nung panahon na yun, martial law tayo nun. Pero, ganon din ako eh. Hindi ako gumaling mag-drawing kahit hanggang ngayon. Hindi ako gumaling mag-drawing kasi nung bata nga tayo, kahit ako, Hindi supported. hindi, si Papa kasi yung gumagawa. Oo. Pagawa mo yun kay Papa. Laging ganun eh. Laging pwede mong ipa-drawing kay Papa. Parang ganun. Sa lolo natin, pwedeng ipa-drawing. Kaya hindi ako gumaling. Hindi ko tuloy Hindi na-practice. na practice. Which is important talaga na skills siya. Lagi na lang sinasabi na yung painting, ano lang yan. Lagi sinasabi ni Mami na hindi, actually never parang inisip ko tuloy kung narinig ko pa sa kanya yung statement na walang pera sa arts. Pero more of, Hindi naman, parang hindi naman niya nasabi yun. more Kasi of, alam din niya na may kita sa art dahil si Daddy. Si oh, Daddy, daddy, musician. So may pera sa art, Hindi, alam niya yun. pero at the same time, more of ano siya eh, parang yung pagpe-paint para sa mayayaman lang. Parang Kasi, ano yan. di ba pag nagpupunta sa museum, sa mga galleries, yung mga pangalan doon, mga big names. Mm. So, parang pang mayaman lang yan. Magkano ang art materials? Totoo. Ang mahal, Ah. di ba? So, May hindi point niya, din naman hindi niya siya. sinasabi na para sa, hindi yan na walang pera sa art. Pero, but at the same time, sabi niya na, hindi yan pang sa atin. Ayaw lang niya sabihin sa'yo na, alam mo, ayaw lang kitang bilhan ng art materials. Oo. May pera naman tayo nung panahon na yun eh. Pero, Totoo. alam mo, ayaw pa lang talaga. Ayaw, Pero alam mo, nung elementary, pangarap ko yung mga 72 na crepe. madaming kulay. Oo, yung Oo. tatlong layer na gano'n. Ako din, never ako nagkaganon Yung eh. isang box na ganyan. May second floor, third floor. Oo. Oo, yung may ganon-ganon. Oo, pangarap ko yun, yung mga ganun. Kasi parang kapag may ganun ka, parang ang dami mong pwedeng gawin, Gawin, dami mong oo. pwedeng i-drawing eh. So yung mga doodle mo talagang isang, limited ka lang sa 8 colors. Tsaka mga mayayamang kaklase mo lang yung makikita mong may Yeah. ganon. Yung mga classmate mo na ang pencil case nila, yung pag may pinindot ka, Ang umaangat bukas, ka. may Oo, ilang floor. Yun yung may oo, ganon-ganon pa May eh. sharpener, pag ginano mo, lalabas yung Tas sharpener, may- lalabas yung May tasahan sa gilid. Oo, di ba? High-tech yung ano dati, Yung yung mga classmate. bata. Pero sa akin naman na pagkait sa akin yung pagdodrawing na hindi ko na siya na-practice Mm. dahil kay Papa kasi lagi ko naiaasa kay Papa. Pero kung tutuusin, si Papa ay may naiambag din pagdating sa akin sa music. Kasi si Papa yung nagturo sa akin sumipol eh. At hanggang ngayon, sumisipol Na pa rin hanggang ngayon, ako. hindi rin ako marunong sumipot. Iba talaga yung form of art. Hindi kasi ano eh, dati mga lalaki lang yung tinuturuan sumipol eh, di ba? Yung mga Sweet, sweet, sweet. Parang may hiba na, yung mga sipol na panglalaki, kumbaga yung apo mo, yung anak mong lalaki, yan ang tuturuan mong sumipol eh. Yung anak mong babae, parang Wala. hindi mo naman, hindi maiisip na, turuan ko pa sumipol to. Dati yung traditional, ganun eh. Yan sa akin, hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya kasi pag nagko-compose ako minsan, yung mga melody na sinisipol ko, pag nagandahan ako, yun yung ginagawa kong kanta. So, dahil kay Papa, hindi ako gumaling mag-drawing, pero dahil kay Papa, parang pagdating sa mga melody, na-apply mo naman. oo. Kahit hindi siya musician, hindi naman musician si Papa, pero yung pagsipol na yung simple gano'n na pagsipol. Yung simple na pagsipol, Tongue twister. yun yung nakuha ko sa kanya. Ngayon, tingin ko pwede na tayong gumamit ng mga tanong. Oo, sige. Sige, testing natin. First question. 3 tanong lang tayo ulit na tungkol naman to, ang mga tanong na to ay naka-focus sa traditional art and mas specific pa into paintings. Kasi para sa akin, ito yung pinaka-traditional type ng art eh, ng visual art. I think, yeah. Diba? Actually, feeling ko rin siya rin yung pinaka-accessible. Accessible, oh. Kahit sino kaya mag-drawing, kahit sa buhangin, kaya mong mag-drawing eh. Visual art. So, ngayon, Ano? nandun yung focus natin. 3 tanong. Question number 1. Ito nga lang. Dahil hindi ko na-experience tong visual art na to, ay para sa'yo lang yung mga tanong na to. Ako, mag-comment lang ako. Ikaw lang sasagot, side comment lang ako. Yeah. Go. Question number 1. Kailan mo unang naramdaman na painting talaga yung medium mo? Medium. Kailan? Hindi kasi, di ba hindi nga ako lumaki na sumasali sa mga Contest. on-the-spot painting contest, poster making contest na uso nung bata.
So, nag-start lang talaga ako. I'm a very late bloomer pagdating sa art journey ko. Nag-start lang ako nung pandemic. 2020. 2020, nung nagkaroon ng community quarantine, hindi kami pumapasok sa office, online lang. So, ang dami kong time. Ang dami kong time. So, si Jem din yung nag-push sa akin. Si Jem yung partner ko. Siya yung nag-push sa akin na, sige nga, ang tagal mo na kasi talagang gusto mag-paint. Kasi diba, bata pa lang, mahilig na akong pupunta sa mga museum, gallery. Na ako, Napag-usapan natin kanina kung pambatang museum. tinanong mo sa akin kung naalala mo ba na dinala kita sa museum. Tapos, chine-check mo kung naalala ko pa. Yun nga, mahilig kang pumunta sa mga museum to the point na naisama mo pa ako nung bata ako, gano'n. Okay. Pero, alam mo yung, kasi gusto-gusto kong tumitingin sa mga artwork, sa mga painting. Pero hindi ko alam kung parang kaya ko ba. So, nung pandemic, finally, parang lagi lang siyang nasa likod ng utak ko na gusto kong gawin to. Pero since hindi ako marunong mag-drawing, sino ko para mag-painting? Parang ganun yung mindset na nabuo sa akin. Pero nung pandemic, sige, finally, tinry ko siya. Nag-start ako ng watercolor. Tapos after ng watercolor, nag-wash. Sino bumili ng watercolor? Ako. Binili mo yung watercolor ng online? Online sa Shopee. Sa bagay, ano lang nun eh. Puro online delivery lang nun eh. Tama ba siya? Shopee or Lazada. Pero, ano kasi eh, alam mo yung wala akong materials. Feeling ko merong at least uumpisahan mo. Tapos, dun sa watercolor, pinupost ko lang siya. Tapos, may nakikita na ako May ng picture ka ba ng watercolor na yan? Oo. Ito yung watercolor na pinag-uusapan natin ngayon. Ayan. Yan. Actually, kapag chinek niyo yung Instagram ko, pero medyo malayo na siya. Yung beginning part ng Instagram ng account ko, yung Uncan Art. Ibig sabihin, nagsimula lang yung uncan art nung panahon na yun. Oo. So, naging active lang din siya dahil doon. Pandemic. Okay. Tapos, ayun na, nung nagpe-paint ako, or nag-watercolor ako, nakita ko yung announcement ng Art Show Philippines na parang exhibit online. Sabi ko, bakit hindi ko din i-try? Tapos, may mga nagsasabi din, may mga nagko-comment na, oy, ang ganda, ganyan. Although, hindi ko siya pinapost para makakuha ng validation. Kasi it's more of sharing lang na ito yung mga activities na ginagawa ko. Parang gano'n. Tapos, nakita ko yon yung sa Art Show Philippines. Tapos, sabi ko, itry ko na. First, pumili ko ng canvas. Ang canvas ay itong mismong dodrawingan mo. Oo. Tapos, ang nakalagay doon parang minimum size, 9 inch, tas maximum size. Nung time na yon hindi ko pa alam kung ano ba yung mga, talaga. Hindi, kumbaga wala pa akong idea sa art. So, yung 9 inch na yon parang ito, ganito kalaki. Oo. Parang ganyan kalaki. Ganyan. Okay. Pero hindi, ang binili ko nung time na yun nga is 18 by 24. Tama ba? So, mas malaki doble nito. Oo, parang actually ganito kalaki. Sige, magsisend din ako sa inyo ng video ng ginawa kong painting para Okay. sa Art Show Philippines. Na-decline. Kasi nag-submit ako ng parang tinry ko lang mag-paint. Sige, sabi ko mag-paint ako ng acrylic na. So, gumamit ako ng acrylic, gumamit ako ng canvas, nag-submit ako dun sa Art Show Philippines, hindi natanggap. Paano kung hindi nag-email sa'yo? Oo, nakalagay doon. Kasi sa Art Show Philippines, kapag nag-submit ka ng painting mo, tas na-accept ka, mag-email sila sa'yo, tas i-add ka sa GC. So, nung time na yon hindi ako natanggap. Tas parang sabi ko, ay, siguro hindi talaga ako pang painting. Pero, na-enjoy ko kasi siya. Sobrang na-enjoy ko yung pag-paint na yung malaking yun, pinatungan ko yun. Gumawa ako ng painting. Kapag yung painting mismo, di ba, na-paint ko na siya, natapos ko na yung painting, pinatungan ko siya. Pinaintingan mo ulit? Oo, nag-paint ko over it. Kasi ang mahal. Inakatan mo? Bumili ako ng canvas nung time na yung pandemic. Ang pinakamalapit kasi sa akin na paint shop is yung oil paint store dito sa may Makati. So nagpupunta kami dyan, tapos mahal pa nung Magkano? Mahal yun, 1,000 plus yung bili ko dun sa... So, imbis na gumastos ka pa ng additional na 1,000 plus para papatungan ko patungan mo na. na ang ginawa mo, picturean ko na lang to, tapos gagawin ko siya ulit. Pero, nung pangalawang sali ko sa anong tawag ito, nung pangalawang sali ko sa Ang Art Show sinabit mo doon, Philippines, yung pinatong mo. Hindi. Bumili na ako. Iba na yun. Nalaman ko na may mga nakakausap na ako dyan na may nakakausap na ako ng mga artist din. Na parang, ay, dito may Shopee, mas mura, ganyan. So, nakakabili na ako ng mas maliliit na canvas. So, dun Ito yung mga sample ng mga maliliit na canvas. Ayan.
Yan, sobrang dami kasi nagkakasya sila sa pader Actually, na dapat pala maliit lang. nagbaba ako dito. Meron ako sa taas na sample eh. Itong isang to. Mga... Ito yung sample ng maliit. Ito naman. Ayan. So, ito ang size nito ay 8 by 10. 8 inches. 8 inch by 10 inch. So, ito yung sample nun na mga maliliit. So, bumili ako ng mga maliliit na canvas. Nag-stock na ako kasi nga, parang interesado ako na hindi porket hindi ako natanggap dun sa isang show ng Art Show Philippines. I-give up ka na. Oo. So, nag-join ako ulit. Dun sa pangalawang join ko, nabili agad. Pagkalabas, naanda ako sa GC, ang dami ko na nakilalang artist, tapos nabili agad yung painting ko. So, feeling ko yun yung time na, ang tanong mo kasi di ba is kung kailan ko ba mo na-realize na bang ito pala painting yung para ako. sa akin, para ako Oo. dito. Kasi, nung bata naman ako, gusto ko naman maging artista. Dati, may clips ka pa Diba? na lumabas ka sa TV nung bata ka eh. So, gusto ko maging artista nung time na yon, pero hindi pala ako pang performance art. Apparently, pang visual art ako. Kasi, iba yung saya, tsaka yung... Process. Oo, pero hindi, it's more of, iba yung, paano ba? Okay. Satisfaction na nakukuha ko kapag nakakatapos ako ng painting. Actually, pati yung process niya, yung nailalabas ko yung emotions ko, para siyang therapy for me. Lalo na nung pandemic na parang ang lungkot nung ang bigat. Every time na may mababalita kang namatay, na ganito, yung iba nawawalan ng work. Naging outlet ko siya. Pag gumagawa ka ng painting, Mm. parang kang introvert ba nun na? Ayaw mo muna ng may kausap, sound trip ka lang? Hindi Or, naman. naalala ko na, nakwento mo pala sa akin to, nanonood ka ng Netflix Oo. habang nagpe-paint Oo. yun, Kaya ginagawang background Pag music. nanonood ako ng Netflix, laging may audio description. Mm. The woman walked to the door. Mga ganun. Kasi, Okay, ganung option sa Netflix. oo, meron. I-describe niya sa'yo verbal yung nangyari. Oo. Testing mo. Hanapin mo yung audio niya. Ito, English. ilapag na muna natin to Sige, dito sige. para hindi siya masyadong papansin kasi kanina itatayo ko dapat siya dito eh. Pero papansin siya Ganun masyado, siya. dito lang siya, subliminal lang, nakahiga lang na ganyan. Ayan. Okay. Tapos, Sige. so bottom line, So, nung pandemic, nung pandemic mo, na-realize na para dito ka talaga sa actually painting. nung pandemic, na-realize ko na pwede pala akong maging artist. Mhm. Nung alam ko na pwede akong maging artist, doon ko na din nabili yung acrylic kasi ang dali niyang, siya yung pinaka-accessible. Ang daling umorder. Tapos since nakatira lang kami sa apartment, hindi ko kailangan ng mga chemicals. Kasi kapag nag-oil, Ano ba ang option mo? Acrylic, oil, tsaka yun lang. water-based at saka Water-based. yung sa water-based, andyan ang Watercolor. watercolor, gouache, yung mga ganyan. Yung acrylic, water-based siya. Mhm. So, kung nag-oil paint ka naman, yan yung mga kailangan mo ng mga turpentine, yan yung mga medyo kailangan mo ng mas magandang ventilation. Kasi maamoy. Oo, iba yung chemicals na may hindi siya magandang effect. Mm. And wala akong ganung space ba. Bakit? May mga Studio. acrylic ba na organic? Anong organic? Galing lang sa organic materials na wala masyadong chemicals na ginamit. Hindi acrylic. Hindi mo siya pwede i-consider na acrylic kung organic. Like, kunyari, alam mo yung atsuete? Atsuete. Okay. Yung Or- pag dinikdik mo yun, yung Oo, mga natural magkukulay-kulay. na ano. Yung kape. May May mga coffee art. nagko-coffee art. Oo, Mm. di ba? Yung mga bigas. Paano sa bigas? Fino-form. Bigas lang mismo. Oo. Siya na mismo. Naalala mo, ewan ko kung naalala mo, pero may ginawa akong artwork nung high school. Ay, hindi. College Ay, na. beads. 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 Naalala mo? Naalala ko yung beads. Huwag natin banggitin ko para kanina. Pero, Hindi ko naalala kung ano yung itsura nun, pero naalala ko yung kulay kasi favorite mo, violet eh. May isa ako naalala na beads na violet. Alam mo ba't ko naalala? Oo. Pinagtripan ko yung isang ganun mo dati na pinitas-pitas ko yung beads. Kaya Tapos nagalit ka sa akin. Oo, sabi ko, Nalalaman ang mo hirap yun eh. kasi nun. Ang hirap kasi talagang idikit-dikit yun eh. Talagang it's time consuming. Tapos mabigat na siya kapag di ba nagpapile up na dun sa, parang malit na 1/4 illustration board lang yun eh. So, alam mo, ayun, isa sa inyo na parang, even before, mahilig na talaga Gusto ako mo na sa sana arts. siyang gawin. Oo. Na gusto ko, it's just my way of showing dun sa mga loved ones. Yung beads, magkano lang kasi yun dati. Sa tapat ng school may ganun eh. Oo nga, pero Beads. isipin mo kung 1/4 na yun, pupunuin mo yun ng beads. Oo, Hindi rin oras yun mura no? ha. Ay, Kasi sa parang bagay. bawat
allowance ko, a portion nun goes to buying beads. Diba? Eh, magkano pa masahe papunta Sa pa bagay, rin ilang kulay yung gagamitin mo, tapos gaano kalaki yan. Naalala Pag ko yung, napanood to ni JL, matatawa yun. Kasi maaalala niya kung para kanina yung ano eh. naalala ko kasi yung dati, batang-bata pa kasi ako noon Yeah. Kumbaga, syempre, pag bata ka, kung anong Curious. kukutkutin mo Curious ka Pag rin eh. trip, Gets ko naman. yung mga pader-pader nga sa bahay natin, dahil maraming bata doon, ang daming drawing sa pader eh. Pag bata ka, kumbaga, hindi mo kontrolado yun na talagang unconscious. Pero yun yung pinakamagandang art form. Mm. Kapag bata ka, kaya yung mga parents, maganda na ini-encourage nila yung Kaya mga bata. wala. Kasi ano yun eh, talagang walang mali siya yung ano nila. Kung ano yung gusto nilang i-drawing nila, hindi nila isipin yung ano ba yung i-comment ng ibang tao, ano ba yung iisipin ng ibang tao, dun sa ano nila. Teka lang. Walang Apas. parang walang walang outside Walang opinion na filter. ginagawa ko to kasi trip ko lang gawin to Yes. as of this moment. Yes, yun talaga yung ano na genuine art na pure from their heart na gusto nilang gawin. Ito kasi kapag sa edad na to, pag gumawa ka minsan ng artwork, isa sa hindrance ko, kung bakit hindi ko siya nagawa nung mga panahon gusto ko siyang gawin, is because pipigilan ako ni mami. Plus, kapag ginawa ko to, sabihin nila, ang pangit. Ang pangit ng artwork mo. Hindi katulad kung nung bata ka. Yes. Ito wala, trip lang yan eh. Wala, Diba? gusto niyang drawingan yung pader eh. Totoo, isa si Picasso, di ba? Sabi nga niya, kaya nabuo yung Cubism ni Picasso kasi Ano yung cubism? Cubism, ito, maglagay tayo ng sample dito. Ito yung cubism, hindi ko alam pero ito daw yun. Yan Mamaya yung- pa namin pag-uusapan Actually, to. ito part ng Cubism. Ah. Di ba hindi siya realistic? Tapos may mga parang shapes siya na pinagsama-sama. Actually, may mga painting din ako na medyo pagka-Cubism. Ilagay na lang din natin. Okay. So, ang cubism, kasi nagigets ko dahil nabivisualize ko yung mga gawa ni Picasso, na yung gawa ni Picasso parang shape until makagawa ng isang figure. Mm. So, parang yun yung pinaka-definition ng cubism ng inserting shapes or combining shapes until... Na malayo sa realism. Mm. Kasi, nung time nila, parang ang pinaka, is portrait ng mga hari, ng mga So, yun yung magagaling nung time na yun. Si Picasso, sa sobrang galing niya sa art, binali niya yung concept na yun. Doon na rin nagkaroon ng mga Fauvism, Expressionism, yung mga ganyan. Yung artwork ko, hindi siya realistic din. Ayoko nung realistic kasi parang feeling ko, pwede ka naman magpa-picture kung gusto mo ng kuhang-kuha yung itsura mo. yung super HD, super Oo. realistic. So, more of yung sa akin, yung Fauvism is binabali niya. Kung kunyari ang skin tone is brown, I make it blue. Lahat Compare- ng, mo, yun din parang may branding yung lahat ng gawa mo ng art kasi parang galing sila sa iisang mundo. Yeah, parang gano'n. So, ngayon, ito, curious lang ako. Ah. Bakit kulay bluish? Bakit kulay teal? Teal. Teal. Oo. Actually, teal, turquoise, ganyan. It's a Turquoise, combination of blue and green. Kasi, halos lahat ng babae na pinipaint ko comes from a place of pain. Pero yung teal na color is may combination siya ng green kasi kahit gaano ka kasad dun sa mga pinagdadaanan mo, there's still hope. Kaya yan yung kulay na favorite ko. Alam mo, Parang it's like a color of serenity na it will bring you peace na no matter how sad I am, I'll never lose hope. medyo nag-goosebumps ako kasi actually, di ba, first episode ko kasama ko si Gio. Nung kasama ko si Gio, after namin mag-podcast, nag-scroll ako sa Facebook, tapos nakita ko yung profile mo, parang may isang shinare ka o story mo ata. Basta, nung pinindot ko yung profile mo, sabi ko, alam mo ba, yung ate ko, artist din. Kasi all about art yung pinag-usapan namin, yung topic namin. Tapos nung pinakita ko sa kanya yung collections mo sa IG, sa Instagram, sabi niyo, alam mo ang naiisip ko dito sa ginagawa natin mo. Sabi niya, alam mo kung ano yung naiisip, kung ano yung interpretation ko dito sa nakikita ko. Sabi niya, sabi ni Gio, ang interpretation ko dito, para siyang malungkot, para siyang para siyang babae na may pinagdaanan na malungkot. Tapos yun din yung in-explain mo sa akin ngayon, kaya parang nag-goosebumps Ito ako. nga yung recent na solo show ko, di ba may solo show ko sa Ah. Art Show Philippines. Ang title niya, Mama Mo Blue. Yun. Hindi, Nakita Mama ko. Ko Blue. Nakita ko yung post mo na yun. Oo, Mama Ko Blue. Kasi, parang sa Pilipinas, biro yun eh. Mama mo blue. Mama Mo Blue, Mama Mo Blue. Pero, kapag biniro mo sa akin yung Mama Ko Blue, oo, Mama Ko Blue. Kasi talagang she was a very cold mom to us.
Diba? Ewan ko kung the same yung feeling mo. Sa akin sa later part, siguro sa later part ng buhay ko. Yung first part, Masaya naman. okay. Ang ganda ng pagpapalaki. Pero nung later part na doon na yung lahat ng mga hindi ko naramdaman na negative nung bata ako. Na-realize Nabuhos lahat nung later part na, nung teenage years ko na ganun. So, sige, tayo, second question. Baka umabot tayo ng 3 hours eh. Oo, sige. Baka umabot tayo ng 1 hour per question eh. Go. Testing tayo ng, basta ang bottom line ay 2020, pandemic, kahit late bloomer, nakita nyo naman yung results, di na namin kailangan sabihin, pero visualize nyo naman yung results, and malalaman nyo pa yan sa mga next questions. Dig deep tayo sa second question. Kapag gumawa ka ng painting, or i-edit ko na lang to sa Reels. Pero kung gusto nyo panoorin ng buo, ginusto nyo yan eh. Question number 2. No. Ulit. Question number. Okay. Question number 2. Kapag gumagawa ka ng painting, saan ka mas nagsisimula? Sa emotion? Sa idea? Sa image sa utak mo? Or sa technique? Sa tingin ko yung sa akin more of sa emotion. Kasi nga, nag-start ako nung pandemic na kung ano yung nararamdaman ko, yun yung pinipaint ko. Kaya, naalala mo nung pinaint kita nun ng alien. Hanggang ngayon, nandun yun sa kwarto. Tapos yung clouds niya may yun yung parang therapeutic nga siya for me. Na kapag naglilinya, itong linya na to, sobrang therapeutic nito. Itong paggagawa ng mga yung lines background na ganyan. lines. Therapeutic yan. Pati yung yung paglilinya Sa ng buhok. buhok. It's very therapeutic for me. So, more of emotion. So, kunyari, may sasalihan akong exhibit, bibigyan nila kami ng theme. Ano ba yung nararamdaman ko sa theme na to? Tapos, after kung finalize na, okay, for me, this should be a happy painting, or for me, this should be dapat medyo melancholic. Umpisa pa lang, pinaplano mo na yun. Yun na yung pinakakubutan mo. Syempre. Tapos tsaka nalalabas yung, yung options na binigay mo sa kanina? Emotions, idea, ayan. yung visual, tsaka technique. So kung paano ko ba maipapalabas yung, out of that emotion, paano ko ba mapapalabas yung visual and idea? So ano ba yung ilalagay ko sa background? For example, meron akong isang painting ng naliligo, nag-shower siya. Yun, ang emotions ko doon is, alam mo yung kapag naka-CR ka, ang dami mong iniisip. Ang dami mong deep shower thoughts. Ang dami mong deep thoughts dun sa shower na yon. So, nakataas yung kamay niyang ganyan, tapos nakatingin lang siya sa malayo. Habang nakababad siya parang sa bathtub. So, yun yung emotion, tapos doon nabuo yung idea na naka-CR to dapat. Tapos, yung technique kasi, I think it's more of the language na kung paano ko ba siya i-translate sa artwork ko. It's more of ganun. Pati yung color selection. Yung color selection kasi, ko na siya, parang part na siya ng branding ko. Okay. So may mga naka-ready ka na dyan na templado na. Oo. Okay. Ayun, actually makikita mo naman dun sa mga painting ko. Sige, magpakita ka na lang din siguro ng mga montage ng mga sample. painting ko. Kasi, ayun nga, parang ito na yung formula or ito na yung na-develop kong colors na magta-translate dun sa emotions ko, na emotion na nabuo ko sa isip ko, parang gano'n. Yung colorway niya, nakadepende siya palagi sa emotions mo. Yeah. So, ang bottom line natin sa question number 2 ay, nagsisimula siya sa emotion, saka siya nagiging idea, saka mo siya na-visualize, and then last sa'yo yung technique na ginagamit mo sa paggawa mismo ng process. I think across all my paintings, na siya, para siyang language na. Na acrylic talaga, parang kumbaga may formula na ako dun sa technique na ginagawa ko. Like, pag nag-start ako, usually ganyan. May wash muna, meron akong, yung wash is yun yung malabnaw, na may kulay lang siya. Kasi mas gusto ko minsan na nagpe-paint na walang puti. Okay. Ay, iniiwasan mo yung parang may white na plain white lang siya sa mo. Ito nga pala, kung makikita nyo, hindi pa siya color blue, hindi pa siya bluish, greenish.
Kasi work on progress pa rin siya. Makikita nyo, nakalagay pa siya sa, anong tawag niya sa Sa stand? eSel. Ano? eSel. eSel. Ano spelling nun? E-A-S-E-L. eSel. E-A-S... E-L. E-A-S-E-L? Search na natin. Pero eSel. E-A-S-E-L. Lagay mo eSel na natin. Hindi. eSel. E-L yan. Nagkalituan pa sa eSel. E-A-S-E-L. O tama yung E-A-S, spelling tama, ko. tama. eSel. Ano ba to? French word ba nang galing to? Ewan English ko, yung pero eSel. parang, ano parang hindi siya masyado kasi nagagamit sa ano. Siguro mga artist palagi siya ginagamit, pero Oo. yung mga normal na tao lang, parang yung, Oy, hindi ginagamit yung eSel ng mga businessman kasi diyan minsan nilalagay yung mga banner kapag okay. nasa restaurant, Ah. yung menu. So, Pero ano. kunwari ako, waiter ako. Tatawagin Stand niya stand yan eh. Oo, tama naman. Diba? Tama rin. So, yun na yung, yun na yung parang pinaka workflow mo. Emotion, idea, visual, Oo. technique. Tapos minsan, halfway, nagbabago rin yung emotion. No. So, kunyari, yung unang concept ko dito, minsan malungkot. Tapos, hindi ko siya matatapos ngayon. Siyempre, hindi mo naman matatapos yung mga Ang isang malalaking. upuan lang. Minsan, sumasaya ako bigla eh. So, paano ang nangyayari doon? Nag-add ako ng mga ng mga masayang elements dun sa painting. Kunwari, minsan may mga ginagamit kang objects eh. May hawak na gitara. Yeah. Yan. Saka mo naiisip yon on the process na dagdagan ko kaya ng ganito to. Oo. May mga ganun din. Depende rin talaga siya sa mood during the time you're painting. Kasi hindi lang naman isang mood yung pinag-usapan natin dito. Kasi ngayong araw na to, ganito yung mood mo. Pero pag hindi mo siya natapos, ibig sabihin, pag binalikan mo siya next week ka pa ulit nagka-type. Kunwari ganun, naging busy ka this week, tapos next week ka pa nagka-type. Next week naman, medyo bad trip ka bigla. Oo. Mahahaluan naman ng ganong element yung Pwede ginagawa din. mo. Oo, pwede din. Nangyayari din. Okay. So, ang bottom So, line wala ay... isang formula sa part na yan kung paano na bubuo. ang pinaka-bottom line mo is, basically, yung process mo, yun yung process mo na ganun, pero bumabalik-balik siya sa emotion. Yeah. Tapos, gaganon ulit, hanggang sa matapos siya. Ang importante rin dyan kasi, ang kagandahan sa painting, hindi mo hawak kung paano ma-interpret nung viewers mo yung painting mo. Kasi hindi porket ako, masaya ako sa painting na to. Yung makakakita, masaya ba yung na... May iba rin silang emotion na mararamdaman dun sa... Ay, dun sa testing painting natin mo. dito. Ito kasi, first time ko lang nakita talaga to eh. Mm. Gagamitan natin ng observation skills Lalapitan ko muna konti para makita nyo rin. Makita nyo rin muna na nag-observe ako. Kunwari nasa art gallery tayo. Yan, ganyan. Ang unang-una na maiisip ko ay idaan mo sa ganda. yun yung pinakaunang pumasok sa isip ko na parang ano siya fierce looking, confident. Kumbaga parang alam mo yung term na dinadaan niya sa ganda yung mga, sige maraming mga nag-aano sa kanya, nagka-catcall sa kanya, pero hindi siya nagagalit dun sa mga catcall na yun, dinadaan niya lang sa, wala, ganda ko eh. Parang gano'n In yung... fairness, tama. Ano siya, fierce siya. Ang title nito, She's My Sweet Flower Gal. Patingin. Pakita natin sa kanila. May title to sa likod eh. So hindi ko Teka. binasa to Ang bumili niyan si Jem. Ah, Yung partner ko, sold yan. Nagbinayaran Hindi niya pwede ako na. hindi pwede bilhin to Yeah, sold yan. Makikita nyo sa Instagram, etong Instagram na to, ito yung mga binebenta. Pwede kayong mag-inquire dyan, pero possibly din na nabenta na siya, pero testing nyo pa rin mag-inquire kung interested kayo. Pero I can do commissions. Yun, pwedeng commissions. Ako, meron akong cut sa mga mabibenta ko na dadaan sa akin. Siyempre, kailangan pa rin natin ng pera sa buhay. So, hindi ako nandaya Hindi ko siya binasa kanina. First time ko lang siyang ginrab ko galing doon. Kitang-kita nyo. She's my sweet flower gal. So, parang fierce nga siya na parang she's my sweet Sweet flower kasi gal. flower girl. Ayan, yung gown niya is pang flower girl. Pero kasi yung mga flower girls are usually mga bata. Pero ito, she's Mature. already a woman. Pero, at the same time, she's, alam mo yun, it comes with age na hindi ka na lang basta-basta pa sweet. So, you're also, alam mo yung smiles? Smile with your eyes. So, ano siya, nag-smile siya. Ang galing din na si Ate Jem yung bumili nito kasi
parang she's my sweet flower girl. Tapos binili niya na mine. Yeah. Ang nangyari tuloy, dahil kay Ate Jem na to, kumbaga, eto, magtataray na to sa lahat. Kay Ate Jem lang siya maamo. Yeah. Parang yan yung nabivisualize ko. Tama. So, yun yung number 2 na paulit-ulit yung process. Emotion, pabalik-balik. Pero, oo nga, iba-iba ang interpretation. Pero, ang galing din ng ang galing din ng kung paano mo siya ine-execute. Yung pinaka-output niya, most of the time, tumutugma siya sa gusto mo iparating. Kunwari, yun nga, yung kanina pinag-usapan natin. Si Gio, nakita niya na parang may pinagdaanan or may lungkot or may pain behind the character. Tapos ako naman ngayon, nakita ko na fierce na maganda na na ganun. So parang na-execute mo siya ng But at the maayos. same time, hindi siya laging ganun. Kasi minsan may mga nakakita na Iba yung interpretation. oo, na malungkot pero nakikita nila hindi masaya kasi ang saya ng kulay. Kung mapapansin mo, lahat ng paintings ko puro happy colors. Kasi hindi naman porket masaya ka, yun na rin yung ilalabas mo sa mundo. 'Di ba? You still present yourself na happy kahit na may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Hindi mo kailangan i-share. Lagi ka nakasmile, laging light, hindi Exactly. Pero ang maganda rin sa ganun na yung ibang tao may ibang interpretation ng mga may interpret sa kanya. Kasi minsan nakakapagbigay yun ng more meaning eh. Minsan naisip mo na, oo nga no, pwede nga no. Tsaka tama din eh. Kasi nung habang ginagawa ko yan, naramdaman ko yung na yun eh. Yeah. May gantong nangyari nung habang ginagawa ko yun eh. So, okay din siya na iba-iba yung interpretation. Tapos okay din na nagkukuha yung mismong main na gusto mong interpretation na pinaramdam mo. Okay, moving on. And our last question. Question number 3. Ano yung feeling kapag naka-display na yung artwork mo sa exhibit? Kasi, actually sa kakilala, sa lahat ng kakilala ko, ikaw yung may pinakamaraming naipaskill na sa pader ng mga exhibit. nakakilala mo. Oo, tsaka London. Nakapag-London na, nakatungtong na sa London yung Hindi mga pa ako nakapag-London. Ano ba? Ay, saan ba yung sa'yo? Paris. Sa Paris. Paris Oo, pala. nakapag-Paris, Di ba- nakapag-Italy, Hindi ba Paris ang London? Hindi. Saan ang Paris? France yun. France. French pala. Okay. Oo, France yun. Pero, yung London, yung lugar na yon, yung vibes ng lugar na yon, ano siya eh. Pero mali mo, may manifest natin na Sa susunod. Di ba? Baka Right. kaya ako nabanggit kasi napanaginipan ko Yun na nag-scroll down ako sa panaginip ko tapos nasa Paris yung mga post mo. Siguro kaya ako siya nabanggit na Paris. Pero yung London kasi, unang-una, international yan. Sobrang Hirap hindi makapasok. lahat ng tao nakaka-cross ng border nila, ng country nila. Tapos lalong-lalo na, ang London, based dun sa mga picture nung gumala kayo dun, sobrang siya eh, culturally rich. Yeah. Kumbaga na-preserve nila maigi yung culture nila dun. Ang taas ng appreciation nila sa art na ang sarap mag-exhibit sa ibang bansa, sa totoo lang. Kung i-compare mo yun sa Pilipinas. Pero going back to your question na kung ano ba yung feeling ng Naka-display na sa ng exhibit. artwork ko sa exhibit. Ang pinakauna kong physical exhibit is again with Art Show Philippines sa Fame Mall sa Mandaluyong. Tapos, ang naka-display pa doon is maliit na palette painting. Tapos, yung mga aseo, 2.5 by 3.5. Para siyang trading card. Parang keychain na lang halos. Hindi naman, parang calling card. Okay. Siya ng calling card. Ganyan. Parang credit card, ganyan. Parang credit card. Parang trading card nga yung mga NBA card. Ganun siya kaliit, 2.5 by 3.5. Isang exhibit na siya, puro ganun lang. Ano kasi yun, parang 3 exhibit na magkakasama. So sa wall na to, puro aseo. Aseo yung tawag doon, art cards, editions and original. Yun yung 2.5 by 3.5. Sa pangalawang pader, andun naman yung mga palette. Ano yung palette? Ito palette to. Hindi. Yung palette, yung nilalagyan ng painting. Ang gano'n So kalaki yun? yung, para siyang oval, 11 inch din. So mas mahaba dyan ng konti. Ito. Mga ganito. Teka Sa lang. ruler. Alam mo, andito pa ata yung paint ko. Teka, i-post mo. Hindi, walang post yun. Okay, Bahala stop, ka dyan. wait. I-edit ko Kukunin yan sa ko Reels. yung Na-excite siya. Gusto niya ipakita na talaga mismo agad eh. Wait, nandito yan. Sige. Hihintayin kita dito. Hintayin natin. Sama-sama tayo maghintay. Kasi, nanonood ka. Ginusto mo yan. Ginusto mo manood eh. E di,
Hintayin natin. Andiyan lang naman yun, naririnig ko siya, kinukuha niya na ngayon. Sabihin ko sa inyo yung mga na-observe ko dito Malapit na siya. Grabe, podcast. Ano, no? Naiwan ako ng solo. Ayun, nandiyan na agad. Dalawa. Okay, pal. Yung lalagyan mismo ng ano. Yung lalagyan mismo Pakita ng na natin to. pang-painting. Lapit konti. Ito, yung lalagyan mismo ng mga paint nila ng habang nagpe-painting ka, yun. Yan yung Para saan palette. tong butas na to? Hawakan Para ba to? mahawak, oo. So, ang hawak nito pa ganito. Oo, pag ganyan. Okay. Hawakan siya. Dinrawingan mo yung mismong palette, no? Yun na yung mismong Oo. ginawa mong canvas. So, for may, example, yun yung pinakauna kong ano. may isang exhibit na puro ganyan lang yung nakapost doon. 3 pader yun sa Fame Mall na yun. Ito yung isa sa mga pinakauna ko na ano. Yung mga aseo ko doon, sold out yun. Pero iba pa yung pinipainting ko doon, hindi pa to. Kasi yung exhibit na yun, I think that was 2022. So, 2 years after lang nung Nung pagsisimula nag-start ako. mo. Oo. Iba pa yung aseo ko doon. Ang aseo ko Sa doon London is- yun? Hindi, dito lang sa Fame Mall, sa Ah. Mandaluyong. So yun. Ano yun? Isang exhibit siya na ang nasa pader na yun, puro palette. Puro palette, yung isang palette. Ang puro galing palette. naman ng concept nun. Pare-pareho ng itsura yung frame ninyo Oo. na ganyan. Tapos, ang ginawa mo sa iyo, heart. Oo. Kasi medyo Pink heart yan. hugis heart nga siya, no? Oo nga, Ang no? title nito, A Good Day to Use It. A good day to use your heart. Parang ganun. A Exactly. good day to use your heart. Ayan. So, isa to sa mga una kong paintings, 2021. Anong date dito? 2021 nga. 2021 mo siya ginawa. So, 2021 to. Tapos 2022 na exhibit siya. Hindi, 2021. Siya na-exhibit. Okay. Akala ko 2022. Pero parang December to, patapos na yung taon nito ng 2021. Kasi parang lagi namin sasabi kay Sir Eric na parang magkita-kita naman tayo. So, So, finally, nagkaroon kami ng physical exhibit. ginawa mo siya, were months, tapos December, December siya na. na-post siya doon sa wall. Oo. Okay. So, yung feeling ko is more of overwhelmed na parang totoo na to na mag-exhibit. Ayun ba yung first ako. exhibit mo? Ito yung first physical exhibit. Siya yung kasama sa first exhibit mo. Okay. Ito at saka yung 4 na aseo ko. 4 nga ba o 8? Pero yun. So, meron akong aseo, which is yun nga yung maliliit na painting. I think pwede ko rin naman ibigay sa'yo yung yung Sabi ko na iba i-edit. pa. Iba pa yung ano, iba pa yung painting ano pa noon. More of fluid art. Fluid art. Oo. Paano yung fluid So art? yung acrylic, ilalagay mo siya sa canvas tapos Okay. Naalala ko na. Meron akong isang sample ng ganyan mo. Na sa akin din. Naka ano Podcast. siya. nagpa-podcast kami din. Yun yung parang pinapa-flow mo lang siya. May ganun ako na isa Oo. Iba-iba siyang kulay, tapos Yeah. makapal. Yes. Okay. Oo. So, ano yung feeling nang naka-display na yung artwork Yun mo nga, sa... parang it's overwhelming but at the same time, sobrang saya sa feeling na parang totoo na ba to? Kasi nung bata ako or growing up, pumupunta ako sa museum para makakita ng painting. Tapos finally, sariling painting ko na yung nasa pader. Tapos alam mo yung, there's also a feeling of vulnerability because when you paint, kasama yung part mo. Iniiwan mo yung part part of your soul. yourself, a part of your soul, part of yourself dun sa painting na yun. Because I paint with emotions. Tapos, it's open to the public na pwede na lang tignan yung mga painting na yun. Open to their interpretation. So, alam mo yung, parang I'm giving them part of my pain. I'm giving them part of my healing. I'm giving them part of myself. Tapos they can acquire it. Pwede na lang iuwi. Pwede siyang topic. Pwede silang mag-reflect doon. Pwede silang mag-reflect doon. Pwede silang maiyak, mainis, or pwede rin naman wala silang maramdaman. Yung lahat ng pwede nilang maramdaman at hindi maramdaman is okay. Nagigets ko yung point na yan sa music din na ginagawa ko kasi yung sinasabi mo na pagpaskill sa wall, parang pwede ko siya ihalin tulad sa pag na-upload ko na yung music ko sa platform kung saan doon din naka-upload yung mga talagang sikat na, yung mga magagaling na, yung mga tunay na matagal ng artist. Pag nakapag-post ako sa Spotify, sa YouTube, iniisip ko na parang yun yung yun yung parang representation sa akin na nakapagpaskill ako sa exhibit. So, nasa akin na kahit may makinig niyan or walang makinig niyan, at least nandiyan na yan. Parang sa akin, proud na ako doon na na-public ko na to yung
wala na akong babaguhin dyan. Minsan may naririnig ako na may mistake na parang may mali akong ginawa doon Pero hindi. Nakapaskill na yan dyan. Permanent na yan na nandyan na hindi ko nagagalawin yan. Parang ganun. So, Pero totoo din yun, kasi minsan sa mga painting, pag tinitingnan mo siya ng matagal, parang napapansin mo. dapat ganito, Ah. dapat ganito. Pero hindi, kasi part yun nung... Yun na yun Kumbaga, ano lang yun parang, paano mo malalaman na tapos ka ng Jumebs? Diba? Lalo pag nagsiselfone ka, paano mo masasabing tapos Uy, ka ng basta Jumebs? nga nag-cellphone habang Pero, di ba, karamihan ganun na ngayon Wala Hindi, Kahit ako. pero, ikaw, paano mo masabi tapos ka ng Jumebs? Di ba? Parang minsan wala hindi mo, yung discomfort. ano mo ba yun? Oo. Minsan meron pa na hindi mo alam na, Ako, sa Jumebs naman kinumpara. hindi kasi ako nag-cellphone talaga pag Ah. sa CR. So, iniiwan ko dito sa labas. Papasok ako sa CR, you do your business. Mm. Mararamdaman mo, kasi okay na, wala na yung discomfort. Kasi, bakit ka pa magpupo, parang sumasakit siya. Diba? Siguro kakagano dahil nag-cellphone, no? Ayun. Hindi Kaya na- huwag mong gagawin yun. Masama rin yun. Alam mo, may study na hindi magandang matagal ka sa... Pag may Jumebs ako na, tapos na ba ako? Ay, hindi. Onti pa. Tapos biglang, ay, magda-digest pa ako ulit, Oo. nabababa pa ulit na, Kasi ako naniniwala ako na, kunyari, okay na ako. Kapag meron pa, babalik ako mamaya. babalik ka mamaya. Oo. Ako kasi isang diretso lang na gusto ko, buong araw, isang beses lang ako. Kahit isang oras ako sa banyo tumambay, basta buong araw. Yan na yun. Pero ang masama ngayon nakaupo ka ng matagal ha. Diyos ko po. Iwasan mo na Hindi ka mag-cellphone. dapat mag-cellphone. Pero yun, Sayang parang- din yung oras mo na nasa loob, komportable ka namang mag-cellphone sa labas. Parang mag-decide ka na tapos na, kapag nag-decide ka na tapos na. Oo. Kumbaga matatapos siya pag nag-decide ka na tapos na. Pwede mo siyang balikan, pero So more of siguro sa akin din, pag yung feeling ko okay na to, okay na to. ako maging satisfied na ako dyan. Pag pinakinggan ko siya, hindi ako nauumay, okay na ako dyan. Pero, Pero kasi hindi talaga nasa-satisfy yung kulang pa, so dadagdagan ko. Naging ganyan ako dati. Naging over na siya. ikaw din, malamang naranasan mo rin. Kasi painting yan, hindi madaling tapusin Sa akin, ang dami pang pag i-edit tinignan mo ganun, Pwede pang ganito parang, oo, dagdagan natin pa ng... Ulitin ko nga! Biglang Diba? uulitin mo. Minsan, pupurahin mo pa. ko nga. Totoo naman. Pero, Or papatungan. Ano siya paano ka makaka-move on sa project na yan kung ayaw mo mag-move on sa project na yan, di ba? Tapusin mo na para mga next project ka na agad. Yun ang sa akin Kaya ang gusto ko, pagdating sa music, kadalasan ngayon, ang ginagawa ko, paggagawa ko ng beat, tatapusin ko na agad ngayon, isang upuan. Siguro, kahit tumagal ako dyan ng sobrang tagal, okay lang basta kahit na mapuyat na ako dito, gusto ko nang tapusin to Tapos. Para at least bukas hindi ko naiisipin yung paggawa nito kasi tapos na. So, sa akin parang hindi lang kasi paggawa ng beat yung kailangan ko pagfokusan Meron pa akong magre-record pa ako, Gagi, edit pa ang ako ng sabi mo video. 9 minutes lang to. Hindi 9 minutes, kahit gaano katagal yan. Kahit gaano katagal yan kasi i-reels ko yan Okay. Sige. Tapos yung mga gusto manood, ewan ko kung may mga umabot sa point na to, kaya siguro mga 2 years, mga sa 2028, baka may Babalik makatapos ako. na nito. Kung sino man yung unang makakatapos ng video na to, umabot sa point na to ng video, sabihin mo present. I-comment mo present. Comment mo Comment present. present. Pag pina-comment mo yung present, Dapat may price sila kapag umabot ka price sa point ibibigay, na ano yung price ibibigay ko sa kanila? Ikaw, may mabibigay ka pa sa kanila? Kailan mo ba upload yan? Baka this week. Sige, ganito. Pag in-upload mo to, tapos umabot kayo sa part na to, nag-comment kayo ng Pinakaunang mag-comment ng present. Ganon. Pinakauna. Isa lang mananalo. Hindi, mayroon magbigay ka ng sa isang linggo. Lahat na magko-comment ng present sa comment na to, i-raffle natin bumibigay. Hindi, malamang yan. Tingin ko, hindi pa ngayon may manonood ng... Wala pang mag-access sa akin ng 30 to 40 Talaga? minutes Ngayon. Kasi Sige. kakasimula lang ng lahat ng social media ko Sige. Pero Kapag may nag-comment ng sino yung present, pinakauna, makakakuha ng painting. anong Kahit- painting? Small small aseo or postcard. Ah, Asa gallery ko. basta surprise na lang na kung ano yung size niya. Pero painting galing kay Ann Hindi, Cancela. sige, postcard. 4x6 na 4 by 6. 4 Ay, by 4 6. inches by 6. 1, Ah. 2, 3, 4. Ganyan. Yeah. So, parang halos Postcard. kasing laki siya ng tablet. Postcard Tama. niya. Di ko naman yung postcard Yung pinapadala na, basta 4x6 yung sukat niya. 4 inches by 6 inches. So, Parang doble ng credit card. okay. Dalawang card. Ganun. Yan. 4x6. Hindi ko alam kung paano ganyan. Doble o ganun. Basta doble ng
card ang size na ibibigay. Pinakauna lang paunahan lang to kung sino yung unang makakaabot sa punto na to ng video. Pag nai-comment niyo yung present, at least aware kami na, uy, may nanonood pala ng ganong katagal. At least, diba? Meron At kang least, test. okay, yun yung testing natin kung may manonood pa. Paano kung may mag-reply na gano'n next month pa? Ay, di next month sila meron. Pero makaka-receive pa rin talaga sila. Okay, may Basta prize. una, yun yung ano mo. Second sabi mo. episode natin, nag-giveaway na agad tayo. Okay. So, ang feeling mo nung naka-display na yung artwork mo sa exhibit ay, Overwhelming. is it a dream? It's Parang like, ganun. it's parang unreal. Parang, alam mo yung feeling ko na pangarap ko lang to dati. Gusto ko lang to dati. Tapos ngayon nagagawa ko na siya. Tapos, syempre, with the help of Art Show Philippines. Alam mo, sobrang, yung Art Show Philippines, sobrang ko siyang grabe yung loyalty ko sa kanya. Dun sa community na yon. And kay Sir Eric din. Kasi, yung advocacy niya, natulungan yung mga nagsastart na artist, is grabe, siya yung nagbukas ng doors para makapag-exhibit ako na dati pangarap ko lang. Siya yung nag-open ng doors para makapag-exhibit ako overseas. Imagine na makapag-abroad ka tapos mag-e-exhibit Dahil sa ka. art mo. Dahil sa art. So, yung Paris, suntok sa buwan yun, yung France. Never. Kaya nakita ko rin talagang emotional ka, nag-post ka ng TikTok video Never. na talagang Diba? Hindi ako mapaniwala. Pero teka lang, hold that thought. Titingnan ko nag-record siya kasi for safety. Yan, nag-record pa kaya So parang alam mo yung feeling na never in my wildest dreams na naisip ko na makakarating ako sa bansang yon. Kasi parang nagtrabaho ako sa Kuwait. Akala ko yun na yung huli kong pag-overseas. pupuntahan. Although kami nung best friend ko umaalis-alis kami, di ba vacation. may mga bakasyon kami ganyan. Pero yung makaalis ako or makapunta ako, makatapak ako sa Europe na dahil sa arts ko. Tapos yung France, yung Paris, sobrang pangarap yan ng lahat ng mga siguro high school. Makita mo lang yung Eiffel Tower. Diba? Tingin ko yan yung pinakagusto ng halos lahat ng babae. Diba? Sa lalaki kasi, Hindi masyado. nakikita namin sa movie yan eh. Pero iba-iba Pag siya. babae kasi, iba mag-isip parang ang romantic sa kanila ng Paris, parang ganun, parang iba yung emotional attachment ng mga babae na gusto ko makapunta ng Paris, makita yung Eiffel Which is, Tower. Oo, yun. Talagang ni kahit saan ko tingnan, never ko talaga na-imagine na makakarating ako. Tapos, yung Art Show Philippines, inopen nila yung doors for artists like me. Na sino ba to? Pero dati mo na sila nakakasama talaga. Hindi, pandemic lang. Hindi. I mean, talagang sa mga previous exhibits mo, Oo. doon talaga kayo nagka-connect na lagi kasi kayo magkakasama sa exhibit. Kaya ang nangyari, nung may isa sa inyo na nagkaroon ng gateway para makapag... Hindi, yung founder mismo ng Art Show Philippines, si Sir Frederick Epistola, siya talaga yung paano ba, nagdadala ng mga artist overseas. Siya ang pintuan papunta overseas. Kunyari, may call, or may ganitong aalis, ganyan. So, isasabay niya yung, kasi meron siyang program na Art Without Borders, kung saan, pupunta Ayun kayo yung pinaka-theme nung project niya, Art Without Borders. Art Without Borders, na parang pupunta kayo sa isang bansa, aalamin niyo yung cultural art nung lugar na yon. Kasi, kapag hindi porket artist ka, matitigil ka na doon. Kailangan natututo ka pa rin. Mag-observe ka pa rin sa gawa ng iba. Yes. Kasi sa ganun ka mag-i-improve. Sa ganun mag-i-improve yung art mo. Sa ganun ka, dapat hindi nag-stop yung learning. So, isa yun sa advocacy niya na dalhin at ipakita sa mga artist yung paano ba yung appreciation sa ibang bansa, sa ibang lugar, hindi lang dito sa Philippines. Kasi sobrang baba ng appreciation. Paano yung culture nila doon? Paano sila paano yung mismong outside the Philippines? Kasi ibang rich sa cultural ng Philippines. Pero sa ngayon, dahil ang dami na nag-colonize sa atin, nagkabuhol-buhol na. Pero yung appreciation talaga ng art, iba dito at iba doon. Dito, maririnig mo yung mga comment na kayang gawin niya ng anak ko, kayang gawin niya ng bata. Doon hindi. And hindi. Dito kasi kapag sinabi mo siya, it's more of pangungot siya. Na, yung kaya din ng painting pinsang mo, ko yan eh. Ipagawa mo. Dapat ini-encourage mo kung sa tingin mo kaya yan ng anak mo. The more na, sige, ipagawa natin sa anak mo yung painting na yan. Doon, mas childlike yung painting mo. Mas na-appreciate na shit, ang galing nito. Kasi na-preserve niya yung kung paano ba magpe-paint ang bata. Kasi yun yung nawawala sa atin eh.
Katulad yung mga bata na mga sumasali sa mga, yung bata pa lang, na artist na nagdududel-dudel na, napipigilan sila, tapos na lumalaki sila sa mga realities ng life. Nakakalimutan nila yung pangarap nila na gusto kong maging artist, gusto kong mag-drawing, gusto kong mag-paint, na dapat hindi ganun. Dapat mas nurture mo yung gusto ng anak mo kasi yan ang Innocent expression. yun eh, oh. Oo, yun Pure yung yun, dapat na pure. ina-express nila. Yeah. Okay. So yun. Move on tayo sa follow-up question dito. Ano ba follow-up question? Mas fulfilling ba siya pag naka-post na? Mas fulfilling ba siya? Mas nakaka-pressure? Or parang vulnerable kasi nakikita ng ibang tao yung ginagawa mo? Halo-halo. All of the above yan. All of the above na fulfilling. Kasi nga pangarap ko to eh. Never ko na-imagine na makakapag-exhibit ako tapos titignan ng ibang tao. Tapos, Nakaka-pressure? nakaka-pressure kasi baka may mga comment sila. Pero siguro dahil sa age ko rin, I've learned to filter kung ano lang yung mga voice na Yung papakinggan papakinggan mo. ko. Totoo. Tapos, nakaka-vulnerable. Oh, katulad ng sinabi ko kanina na parang iba yung feeling ng nandyan yung painting mo, na may mga ibang tumitingin, na syempre, nalaman na nila yung story mo. Parang katulad nung sa Mama Mo Blue. Mama Ko Blue. Ano ba yung collection? Oo, nasa second. Series siya, parang gano'n. Series of painting. Series na, of painting siya na parang tinitel niya yung story na sana mas nahag ako ng nanay ko. Sana mas naalagaan niya ako. Sana hindi pundido yung ilaw ng tahanan namin. Parang ganun yung pinaka nung art collection na yon. And yung story na yun kasi, it's not something that I tell everyone na hindi kami okay ng nanay ko. Kasi, ang dami-daming, parang 90% ng mga tao sa Pilipinas have a very good relationship with their moms. Na minsan, dati natatakot akong i-share yon. Natatakot ka maging vulnerable. Oo. Natatakot ako kasi i-judge ka eh. Lagi sinasabi na, ay nanay mo pa din yun. Dapat mahal mo yun. Dapat mapatawad mo, ganun. But at the same time, nung nilabas ko yung collection na yun, ang dami ko nakilala na has the same story. Hindi lang nila din kinikwento sa ibang tao, pero andun yung hindi lahat ng nanay, or in every rule, there's an exception. Hindi lahat ng nanay okay. And ako din, ang daming mommy sa buhay ko na hindi ko man nakuha yung pagmamahal sa nanay ko mismo. Pero nanay ni JL, nanay ng mga friends ko, si Mami Jer, mga tita natin, na hindi talaga perfect yung yung, alam mo yun, so yung the vulnerable parts of me is being shared to the public. I sometimes get criticized, sometimes they understand me. So, lahat yun sama-sama na part siya na kapag inilabas mo yung painting mo, inilabas mo yung story mo, talagang kasama siya. So, parang okay din maging vulnerable minsan dahil That's how you get connections. at saka self-expression mo yun na mas kaya mong ipakita yung vulnerable ka, parang mas malakas ka na eh. Talaga. Sa akin tingin ko. Kasi kung wala kang hiya na kita nyo na lahat ng vulnerability ko eh. Ano pang hiya nyo against sa akin eh? Aminado ko sa lahat ng yan. Parang ganun, di ba? So parang Ayun mas yung joke stronger na ka. yung joke na Mama Mama Mo Mo Blue. Blue. Hindi ko pwedeng gamitin sa akin yun kasi oo. Oo, Mama Mo Blue. Nasagutin kita ng ganun. Ngayon, tapos na lahat ng questions natin eh. Tapos na natin. Gusto mo ba yung ginagawa natin yung pagpa-podcast? Masaya ako Feeling dito. ko okay din kasi hindi ko alam kung may mga nakakagawa na ng ganitong podcast, pero feeling ko okay din kasi you get to share your story. You also get to tell someone else's story. Yan si Gio na-interview mo na siya, nailabas nila yung art nyo. Tapos, yun din, siguro yun sa akin, hindi lahat alam kung ano yung art ko. I hope it was educational. I hope someone gets to also connect with what we're trying to point out sa ano na to. And feeling ko naman sa may mga makakausap pa na relatable. Hindi naman puro art lang to. Baga, itong podcast na to, hindi naman siya sobrang formal podcast kasi title pa lang eh. Hindi naman talaga siya Ano podcast eh. title mo? Parang podcast. Parang podcast. So hindi siya totally Parang- podcast, parang podcast lang siya. So kahit tricycle driver, pwede mong tabihan.
mag-on ako ng camera, i-edit ko na lang. Kuya, kwentuhan tayo. Yeah, kwento natin yung buhay mo. Parang podcast lang siya. Pero ang nangyari ay, kumbaga sa experience mo, kamusta naman tong podcast na to? Nag-enjoy ka ba? Oo, Or okay naman siya. Kasi tayo, hindi naman tayo super nakakapag-usap. so tingin mo, yung podcast na ginagawa ko may parang makabuluhan naman siya? Oo naman. Makabuluhan pala, tigil na natin to.